Ang liwasan ay tila isang dambuhalang dibdib na humihinga, mabagal, malalim, at may pakiramdam ng pagod matapos ang isang mahabang gabi. Kakatapos lamang ng dakilang selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mga kalye ay pinuno ng awitan, pag-iyak, panalangin at palakpakan. Ngunit ngayong madaling araw, katahimikan ang naghahari. Ang mga banderitas ay kumakampay sa mahihinang ihip ng hangin, at ang liwanag mula sa mga poste ay paunti-unting namamatay. Tila may pakiramdam ng paghihintay, hindi ng panibagong araw, kundi ng isang wakas. Sa kabilang dulo ng plaza, sa isang bahagi ng lumang ospital ng lungsod, ang ilaw sa ikatlong palapag ay bukas pa rin. Sa isang silid na may tanaw sa simboryo ng basilika, nakahiga ang isang lalaki sa kama. Payat. Maputla. Ang mukha niya ay parang molde ng isang mukha ng santo, maraming linya, pero may kakaibang liwanag. Siya ang pastol. Hindi lang basta isang pari. Siya ang pinuno ng simbahan. Ang tinig ng milyong kaluluwa. Ngunit sa gabing ito, wala ni isang sermon, ni isang liham, ni isang tagapakinig. May narinig siyang mahinang yabag. Binuksan niya ng bahagya ang kanyang mata. "Kamusta na po kayo, Ama?" tanong ng isang tinig na pamilyar, banayad, halos bulong lang sa gabi. Si Emiliano yon. Ang nurse na hindi kailanman lumiban simula nang bumaba ang kalusugan ng pastol ilang buwan na ang nakalilipas. Matagal na silang magkasama, pero wala ni minsang tinawag ni Emiliano ang sarili niyang kaibigan. Nananatili siya sa anino, tulad ng lahat ng dakilang tagapag-alaga. Medyo mas mahirap huminga ngayon, tugon ng pastol, bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi. Pero buhay pa rin. Tumango si Emiliano, bahagyang lumapit, at sinuri ang mga tubo sa gilid ng kama. Inayos niya ang kumot, pinahid ang pawis sa noo ng matanda. Napansin niyang malamig ang paa nito. "Papalitan ko po ito ng mas makapal na sapin," sabi niya. "Wag na." Ang lamig ay paalala na dumarating na ang gabi, bulong ng pastol. At kapag dumarating ang gabi, natutulog ang buong bayan. Pero minsan-minsan, ginigising nito ang langit. Tahimik si Emiliano. Hindi niya sinubukang sagutin iyon. Maraming beses na siyang narinig magsalita ang pastol ng ganitong mga linya, halos parang dasal, pero may halong personal na pagtatapat. Lahat ng ito ay nakaguhit sa karanasan ng isang buhay na ginugol sa iba. Sa mga dukha. Sa mga lumuluhang hindi napapansin. Maya-maya, dumating ang isa pang nurse. "May balita po mula sa Central," sabi niya kay Emiliano. "May suwestyong ihanda ang sasakyan bukas. May posibilidad na gustuhin ni Ama na lumabas muli." Sa plaza. Napalingon si Emiliano sa pastol. Nakapikit pa rin ito, pero alam niyang gising. "Kung makakaya niyo po," maingat niyang tanong, "nais niyo pa bang lumabas?" Sa plaza. Hindi sumagot agad ang pastol. Tila humigop ng hangin na parang alak na kailangan tikman bago lunukin. Ang tanong, anya, halos hindi gumagalaw ang labi, "Handa pa ba ang plaza tanggapin ako sa huling pagkakataon?" Napangiti si Emiliano. "Lagi pong bukas ang plaza, Ama. Ikaw ang liwanag nito." Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Sa labas ng bintana, may unang sinag na dumampi sa kalye. Isang kulay kahel na banayad, tila sinadyang ipaalala na kahit ang gabi ay may hangganan. "Pag-isipan ko," sabi ng pastol. "Pero kung sakaling-sakaling hindi ako makalabas, gusto kong maalala nila ang liwanag, hindi ang kadiliman ng mga huling araw." Umupo si Emiliano sa lumang silyang kahoy sa tabi ng kama. Tahimik nilang pinanood ang langit bagamat hindi pareho ng iniisip. "Ama," simula niya, "hindi tiyak kung dapat magsalita, bakit ako? Sa dami ng taong pwedeng piliin, bakit ako ang hinayaang sumama sa mga huling taon niyo?" Tumingin ang pastol. Matagal. Matalim pero banayad. "Kasi hindi mo ako tinanong kung bakit." Hindi sumagot si Emiliano. Pero ang sagot ay tumama sa kanya tulad ng suntok sa dibdib. Hindi lahat ng tanong kailangang sabihin para masagot. Sa hallway, may maririnig na yabag. Mga madre at doktor na palihim na sumusulyap sa kwarto, hindi dahil sa takot, kundi paggalang. May bigat sa gabi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil alam nilang may banal na sandali na nagaganap. "May mga bagay na hindi na natin kailangang i-anunsyo sa mundo," sabi ng pastol. Minsan, ang pinakamahalagang humilya ay yung hindi naririnig sa mikropono. Yung nakikita lang sa mata ng taong tumutulong, dagdag ni Emiliano, halos di narinig. Yung sadyang ibinubulong sa kaluluwa, hindi sa tenga.
Sa sulok ng silid, may maliit na altar na may kandilang kumikislap. Iyon lang ang ilaw maliban sa liwanag ng buwan. Sa tabi nito, ang lumang rosaryong kahoy na basag na ang krus sa dulo. Isang regalong matagal na, galing umano sa isang batang Muslim na iniligtas sa gulo sa Mindanao. Ang plaza ay hindi lamang lugar, bulong ng pastol. Isa itong alaala. Isang misyon. Isang pangako na hindi kailanman natapos kahit nang hina na ang katawan. At sa sandaling iyon, nahanap ni Emiliano ang sagot sa kanyang tanong. Hindi siya pinili dahil magaling siya. Hindi siya pinili dahil may titulo. Siya ang naroon. Siya ang nanatili. At iyon ang mahalaga. Ang mundo sa labas ay tila natutulog pa. Ngunit sa maliit na kwartong iyon, isang kabanata ng kasaysayan ang tahimik na isinusulat, hindi sa tinta ng tinta, kundi sa init ng presensya. Si Emiliano ay hindi likas na palakibo. Sa ospital, siya ang uri ng taong kayang lumakad mula isang dulo ng pasilyo patungo sa kabila ng hindi napapansin ng kahit sinong doktor o madre. Isang aninong mapagmasid. Tahimik. Maingat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa katahimikan ng mga silid kung saan ang buhay at kamatayan ay madalas magtagpo. Hindi siya ang tipo na nagpapakilala sa mga bagong doktor. Hindi siya nagkukwento sa mga pasyente, at ni minsan ay hindi siya umarte na parang bida sa kahit anong kwento. Ngunit sa loob ng mahigit 11 taon na serbisyo sa ospital, siya ang tinatawag kapag may mahirap na sitwasyon. Siya ang tinatawag sa gabi. Siya ang nananatili kahit patay na ang pasyente. Hindi siya umaalis hanggang malinis ang silid, at natiklop ang mga kumot ng maayos, hindi para sa patay, kundi para sa susunod na haharap sa huling gabi nito. Sa labas ng ospital, halos walang nakakakilala sa kanya. Wala siyang social media. Wala siyang kwento sa dyaryo. Wala rin siyang mga anak ni asawa. Isang maliit na kwarto sa lumang apartment sa gilid ng bayan ang kanyang inuuwian, at sa loob nito, ilang lumang aklat, isang koleksyon ng rosaryo, at isang larawang itim at puti ng kanyang yumaong ina ang tanging kasama niya. Emiliano, tanong minsan ng isang bagong nurse, bakit mo piniling manatili rito? Hindi ka ba nababagot? Hindi naman lahat ng misyon kailangang may entablado, sagot niya, at mumiti lang. Ang kanyang paglalakbay sa piling ng pastol ay hindi bunga ng plano o promosyon. Nangyari ito sa isang gabing hindi makatulog si Emiliano, dulot ng isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa shift niyang iyon, isang matandang lalaking may malubhang karamdaman ang ipinasok sa ospital ng palihim. Walang pangalan sa file. Walang press. Walang gwardyang nakabantay. Si Emiliano ang piniling magbantay sa pasyente, isang panandaliang tungkulin, ayon sa head nurse. Ngunit nang dumating siya sa silid at nakita kung sino ang nasa kama, natigilan siya. Ang mata ng pastol ay nakatingin sa kanya, hindi bilang leader ng simbahan, kundi bilang isang taong humihingi ng tulong. Anong pangalan mo? Tanong ng matanda, bahagya pang hinihingal. Emiliano po, ama. Hindi mo ako kilala. Kilala ko po kayo pero mas gusto ko pong alagaan kayo ng hindi bilang pastol, kundi bilang pasyente. Tumango ang matanda. Maganda yan. Mula noon, hindi na siya umalis sa tabi nito. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumalim ang ugnayan nila. Hindi ito batay sa mga matataas na usapan o mahahabang dasal. Madalas, tahimik lang silang dalawa sa silid. Minsan, si Emiliano ang nag-aayos ng bentilador. Minsan, ang pastol ay biglang magbubukas ng mata at titingin sa kisame, parang may kausap. May nakita ka na bang tao na namatay na may ngiti? Tanong minsan ng pastol. Nakita ko na po, sagot ni Emiliano. Ang nanay ko. Anong klaseng ngiti? Parang may naalala siyang hindi ko alam. Tumango ang pastol. Yun ang gusto ko. Yung ngiting hindi para sa mundo, kundi para sa sarili. Bawat linggo, may bagong espesyalistang dumarating. May mga pagsusuri, gamutan, rekomendasyon. Ngunit sa bawat silid kung saan nagpapahinga ang pastol, isa lang ang palaging naroon, si Emiliano. Siya ang nagpapainit ng tubig para sa kape. Siya ang umaalalay sa bawat paglipat ng kama. Siya ang tahimik na tinatawagan kapag ang pastol ay nahihirapan huminga sa 10 oras ng gabi. Minsan, tinanong siya ng isa sa mga madre, hindi ka ba natatakot? Na baka ikaw ang huling taong makita niya bago siya pumanaw. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa palad niya pagkatapos sa pinto ng silid. Mas natatakot ako kung wala siyang makasama sa mga huling sandali.
Hindi iyon ang sagot na inaasahan ng madre. Ngunit napangiti ito. Sa isang gabi ng tag-ulan, habang maingay ang ulan sa bubong ng ospital, nagising ang pastol at tinawag si Emiliano. Emiliano, mahinang bulong nito. Po, ama? Lumapit siya agad, dala ang baso ng tubig. Alam mo bang ikaw ang pinakamatagal kong naging kasama mula noong ako'y naging obispo? Napatingin si Emiliano. Hindi ko po alam. Ikaw lang din ang hindi nagtangkang tanungin kung kailan ako mamamatay. Salamat. Hindi niya alam kung bakit, pero napaiyak siya noon. Hindi iyak ng takot o lungkot, kundi parang pagbitaw. Iyak na hindi niya hiniling, pero naramdaman niyang kailangan. Isang hapon, tinawag siya ng tagapangasiwa ng ospital. Emiliano, pinag-usapan ka sa pulong kanina. May mungkahing ilipat ka sa ibang ward. Mas kailangan ka raw salin. Napamaang siya. Pero nasa akin pa si Yale. Alam ng tagapangasiwa ang ibig niyang sabihin. Hindi ito desisyon ko, sabat nito. Galing ito sa itaas. May darating na bagong konsultant. Gusto nilang maayos ang lahat. Umiling si Emiliano. Kung aalis ako roon, parang iniwan ko ang isang pangakong hindi ko pa natutupad. Tumahimik ang tagapangasiwa. Sa huli, pinayagan siyang manatili. Walang anunsyo. Walang drama. Pero simula noon, naging malinaw, may bagay sa pagitan niya at ng pastol na hindi kayang sukatin ng posisyon o utos mula sa itaas. Minsan, tinanong siya ng pastol habang nagpapalit siya ng kumot, Emiliano, may iniiyakan ka bang hindi mo sinasabi? Meron po, sagot niya, hindi tumingin. Dapat mong sabihin minsan. Hindi sa akin, kung ayaw mo. Pero sa Diyos man lang. Baka kasi pag sinabi ko, baka mawala ako. Baka rin kasi pag hindi mo sinabi, mas matagal kang mawala. Tahimik ulit sila pagkatapos noon. Pero mula noon, tuwing gabi bago siya umalis sa duty, nagsusulat si Emiliano ng ilang linya sa isang pirasong papel. Hindi niya alam kung panalangin iyon o liham, basta sinusulat niya. Sa dulo, palagi niyang nilalagay, salamat sa isa pang araw. Ang pagiging nurse sa ospital ng mga makapangyarihan ay hindi biro. Maraming politika, maraming batas ng katahimikan. Pero si Emiliano ay parang isdang hindi tinatablan ng lason sa paligid. Hindi siya paborito, pero hindi rin siya kailanman pinagtangkaan. Sa isang kumperensya, sinabi ng isang madre, kung ang Diyos ay naglalakad sa ospital na ito, malamang si Emiliano ang kasabay niya. Hindi niya ito narinig pero ramdam iyon ng bawat pasyente na kanyang inalagaan. At ngayon, sa silid na yon kung saan ang pastol ay nakahiga, naghihintay ng umaga, si Emiliano ay nakaupo sa parehong silya, pinagmamasdan ang parehong buwan. Hindi niya alam kung ilang araw pa ang nalalabi. Hindi rin niya alam kung handa na siya. Pero ang alam niya, hanggat may hininga, may serbisyong dapat ibigay. At ang pastol. Hindi man siya magsalita, alam niyang naroon siya, tahimik na nagpapasalamat, sa nurse na walang pangalan sa kasaysayan, pero may puwang sa huling pahina ng buhay ng isang banal. Maaga pa lamang, ang liwanag ng araw ay tila may dalang balita. Hindi ito tulad ng ibang umaga, hindi dahil sa klima o sa ingay sa labas, kundi sa pakiramdam ng inaantabayang hakbang. Si Emiliano ay dumating sa silid ng pastol bago pa mag-alas 7. Bitbit niya ang isang balabal, puting malinis, na amoy bagong laba. Sa kanyang kabilang kamay, isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Hindi niya alam kung bakit iyon ang dinampot niya sa drawer ng kanyang kwarto nang umalis kaninang madaling araw. Ngunit alam niyang kailangan itong dalhin. Pagbukas niya ng kurtina, bumati ang araw. Mapusyaw. Hindi masilaw. Parang niyayakap lang ang mundo. Ama, anya, habang maingat na pinapadaan ang liwanag sa mukha ng pastol, maganda ang liwanag ngayon. Parang may paanyaya. Napapikit ang pastol. Kumurap. Tumitig kay Emiliano. Alam ko kung anong ibig mong sabihin, mahina nitong sagot. Ngayon po ang Pasko ng pagkabuhay. Nandoon ang mga tao sa plaza. Tahimik lang sila pero nag-aabang. Hindi ko sila narinig magsalita pero parang alam ko, hinihintay ka nila. Hindi ko alam kung kakayanin, bulong ng pastol. Ang kanyang tinig ay parang papel, manipis, ngunit buo. Hindi kailangang magsalita. Kahit makalapit lang kayo. Kahit makita lang nila kayo sapat na. Tumahimik ang matanda. Marahang tumango. Isang beses pa. Sa mga sumunod na minuto, naging abala si Emiliano.
Tinulungan niya ang pastol na magbihis. Isinabit niya ang balabal sa balikat nito, inayos ang kolar. Kumuha siya ng maliit na suklay at pinadaanan sa manipis nitong buhok. Pasensya na po. Hindi ako sanay sa ganito. Umiti ang pastol. Baka mas maayos ka kaysa sa mga madre sa Roma. Pareho silang natawa, mahina pero magaan. Sa likod ng halakhak, may pakiramdam ng pamamaalam. Dalhin natin ang kahon, dagdag ni Emiliano. Ano yan? Rosario po. Galing sa inyo ilang taon na ang nakalipas. Iniwan niyo sa altar ng maliit na chapel sa Marikina. Pinulot ko. Akala ko nawala yon. Baka hindi po nawala. Baka iniwan niyo talaga para sa akin. Hindi na sumagot ang pastol. Tinignan lang niya ang kahon, pagkatapos ay marahang isinara ang mata. Inihanda ng ospital ang sasakyan ng walang press release, walang abiso sa media. Isang simpleng sasakyang may bubong na salamin ang inilabas. Walang engrandeng parada. Walang musiko. Walang anunsyo. Ngunit sa oras na lumabas ang sasakyan sa gate, may mga mata nang nakatingin. Mga pulubi sa gilid ng kalsada. Isang lola na nagtitinda ng rosaryo. Mga mag-aaral na pauwi mula sa simbahan. Wala ni isa sa kanila ang sumigaw, ngunit lahat sila ay tumigil. Sa loob ng sasakyan, nakaupo ang pastol. Nakataas ng bahagya ang kanyang kanang kamay, nanginginig pero nakangiti. Sa kanyang kaliwa, si Emiliano, hindi naka-uniforme pero halatang hindi isang opisyal. Isang tao lamang, tahimik, kasama sa paglalakbay. Sa paglapit nila sa plaza, dumami ang mga tao. Hindi tulad ng ibang mga taon na may mga bandila at pag-awit. Ngayon, may katahimikan. Isang tipo ng respeto na hindi kailangang ipag-utos. Para akong kaluluwang ibinabalik sa katawan, bulong ng pastol. Ang ilaw ng araw, ang hangin, ang mga mata ng tao, lahat sila, parang sinasabi sa akin. Narito ka pa. Dahil narito pa kayo, sagot ni Emiliano. Huminto ang sasakyan sa gitna ng plaza. Walang nagsalita. Walang humawak ng mikropono. Wala ring opisyal na liturhiya. At doon, sa harap ng libo-libong katao, tinignan ng pastol ang paligid. Dahan-dahan niyang tinanggal ang rosaryo sa kahon, hinawakan ito, at sa kamarahang itinaas sa ere. Isang rosaryo. Walang sermon. Walang kamera. Ngunit sapat iyon upang bumaha ang luha sa mga pisngi ng mga naroon. Maging ang ilang madre ay napayuko at nagrosaryo. May batang umiiyak sa balikat ng kanyang ina. Isang matandang lalaki ang lumuhod. Ang pastol ay hindi nagsalita. Pero lahat ay nakarinig. Pagod na po kayo, Anang Emiliano pagkaraan ng kalahating oras. Babalik na po tayo. Tumango ang pastol. Ngunit salamat dahil kung hindi mo ako pinilit, hindi ko mararamdaman tumuli. Habang papalayo ang sasakyan, sinundan ito ng tingin ng mga tao. Wala sa kanila ang nakakaalam na yon na ang huling beses. Pero tila naramdaman ng karamihan, kaya't hindi sila gumalaw, ni hindi nagsalita, hanggang sa tuluyang mawala sa paningin nila ang sasakyan. Sa pagbalik nila sa ospital, wala ni isa mang sumalubong. Wala ring usap-usapan. Para bang itinagong lihim ang nangyari. Nang makabalik sila sa silid, tinanggal ni Emiliano ang balabal ng pastol at ibinalik sa hanger. Isang alaala, wika ng matanda. Inilalagay ko na po ito sa kahon. Para kung sakaling hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi mo kailangang tapusin. Alam ko, sagot ng pastol. Kinagabihan, habang pinapalitan ni Emiliano ang supply ng tubig at gamot sa silid, napansin niyang tila mas kalmado ang pastol. Hindi masigla, ngunit may liwanag sa mata nito na hindi niya nakita sa mga nakaraang linggo. Alam mo, simula ng pastol, hindi ko akalain babalik pa ako sa plaza. Ni hindi ko rin po inakalang mangyayari yun ngayon. Pero manghang-mangha ako. Sa katahimikan. Sa pagkakaintindihan ng puso at mata. Wala akong sinabi, pero parang naipasa ko lahat. Naipasa niyo po, tugon ni Emiliano. At mas malalim kaysa sa salita. Bago siya umalis ng shift, tinignan muli ni Emiliano ang pastol. Tulog na ito. Maayos ang paghinga. Nakayapos ang rosaryo sa kamay. Lumabas siya ng silid at sa hallway, nasalubong niya ang isang batang nurse. Emiliano, narinig ko may lumabas na sasakyan kanina. Si ama ba yon? Wala yon. Isang maikling lakad lang sa araw, sagot niya. Ngumiti ang bata.
Sana lahat ng lakad ganun kabigat ang kahulugan. Hindi sumagot si Emiliano. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay nasa taas pa rin ng plaza. Hindi lahat ng hakbang ay para sa layunin ng pagdating. Minsan, para lang maalala ng mundo na buhay pa ang liwanag, bulong niya sa sarili. At sa gabi ring iyon, isinulat niya sa kanyang papel. Ngayong araw, ang katahimikan ang nagsalita. At ang puso ng bayan ay sumagot. Pagbalik nila sa ospital, tahimik ang lahat. Parang kahit ang mga dingding ay may sariling pakiramdam, hindi ng pagod, kundi ng pagninilay. Ang kwartong tinutuluyan ng pastol ay tila unti-unting nagiging altar, hindi ng seremonya, kundi ng katahimikan. Ang ilaw sa kisam ay palaging nakadim. Ang mga kurtina, kalahating bukas. Sa bawat sulok, may aninong hindi maipaliwanag. Hindi ito lugar ng sakit, kundi ng paglipat. Isang silid sa pagitan ng mundo ng tao at ng hindi nakikitang dako. Tuwing umaga, si Emiliano ang unang pumapasok. Hindi na siya kailangang sabihan. Hinahaplos niya ang noo ng pastol para masukat ang init. Iniaangat ang kanyang likod gamit ang unan. Naglalagay ng tubig sa baso. Tahimik. Maingat. Parang bahagi na ng ritual. Hindi mo na kailangang magsalita, minsang bulong niya habang tinutulungang bumangon ang pastol. Naiintindihan ko. Sa bawat galaw may kahulugan. Sa bawat pagbuhat ng braso may alala. Sa pagitan ng kanilang katahimikan, naroroon ang isang uri ng panalangin, hindi binibigkas, pero buong buo. Isang araw, habang pinupunasan ni Emiliano ang gilid ng kama, napansin niyang nakatingin ang pastol sa kisam. Hindi siya kumikibo, pero malinaw na hindi rin tulog. Ano pong nasa isip niyo? Tanong niya mahinahon. Liwanag ng lampara sa seminaryo, sagot ng pastol. Napahinto si Emiliano. Seminaryo po. Tumango ang pastol. Gabi ng pagkadismaya ko sa sarili. Akala ko iiwan ko na ang bokasyon. Pero may lamparang hindi ko pinapansin, dati umilaw ng mas maliwanag sa gabing yon. Hindi ako sigurado kung may nagbukas o kung ako lang ang napansin sa wakas. Tahimik na naupo si Emiliano. Tila ayaw niyang guluhin ang pag-alala. Iyon ang gabi na hindi ako umalis, dagdag ng pastol. Ang gabi ng pananatili. Mula noon, tuwing nakatitig ang pastol sa kisam, alam ni Emiliano, bumabalik siya sa lampara. Sa paninindigan. Sa gabi ng pananatili. Sa mga gabing lumalalim ang paghinga ng pastol, binabasahan siya ni Emiliano ng mga lumang panalangin. Hindi mula sa libro ng liturhiya, kundi mula sa sariling pananalita. Minsan, mga kwento ng pasyente noong unang taon niya bilang nurse. Minsan, mga kwentong hindi niya pa nasasabi kahit kanino. May pasyente po ako dati, kwento niya minsan, na ayaw magsabi ng huling habilin. Sabi niya, ayoko magpaalam. Parang sinuko ko na kung gagawin ko. Tama siya, sagot ng pastol, mahina. Ang paalam ay hindi laging tapos. Minsan umpisa rin ng panibagong pagtanggap. Tinanggap ko na po, sagot ni Emiliano. Kung ano man ang darating. Dumating ang isang araw na hindi na nakakalakad ang pastol. Ngunit sa halip na ligalig, tila may kapayapaan sa pagbabagong iyon. Hindi na siya umaasa sa pagbangon. Hindi na rin nagtatanong kung kailan siya gagaling. Bawat araw ay naging isang yugto. May kahulugan kahit ang simpleng pag-ikot ng kanyang ulo o ang pagdilat ng mata. May isang sandali na hindi makakalimutan ni Emiliano. Habang binabago niya ang posisyon ng katawan ng pastol, bigla itong humawak sa kanyang pulso. Emiliano, mahinang bulong, naalala mo ba ang batang nag-abot ng tinapay noong nasaghana ako? Hindi po ako sigurado. Naglakad siya sa ilalim ng ulan. Walang sapin sa paa. Nasa checkpoint kami noon. Walang makalapit. Pero siya, dumiretso, hindi natakot. Inabot niya ang tinapay sa aking kamay. Basang-basa siya. Nanginginig. At bago siya tumalikod, sabi niya, salamat sa pagbisita. Tahimik na binaba ng pastol ang kanyang kamay. Bakit kaya mas malinaw ang alaalang iyon, kaysa sa lahat ng misa kong pinamunuan? Dahil totoo po, sagot ni Emiliano. Dahil galing sa puso, hindi sa tungkulin. Habang lumilipas ang araw, nagiging mas maikli ang pag-uusap nila. Hindi dahil wala nang masasabi, kundi dahil sapat na ang presensya. Minsan, nagsasalita ang pastol habang natutulog, mga pangalan, lugar, panalangin. Lucia, hindi mo kasalanan. Patawad sa lahat ng hindi ko nasagot.
Salamat sa mga nanahimik pero tumulong. At si Emiliano walang imik. Binabantayan. Minamasdan. Itinatago sa puso ang bawat bigkas kahit hindi laging malinaw. Isang gabi, biglang umulan ng malakas. Parang pilit binubura ng langit ang init ng lupa. Binuksan ni Emiliano ang bintana ng kaunti para pakinggan ang ulan. Naalala ko ang palengke sa Buenos Aires, bulong ng pastol, gising na pala. Ang amoy ng basang semento, ang mga sigaw ng nagbebenta ng prutas. Hindi ko akalaing babalik ang alaala sa ganitong sandali. Bakit po sa palengke? Kasi doon ko unang nakita ang tunay na simbahan. Ang ina na may 5 anak na hawak sa isang kamay, ang matandang lalaking humahawak sa krusipiho habang binibilang ang sukli. Doon ko naramdaman na ang Diyos ay hindi naghihintay sa altar, nandoon siya, sa gulo, sa gutom, sa putik. Walang nasabi si Emiliano. Tumango lang. At sa gabing iyon, binantayan niya ang pastol nang hindi pumikit kahit isang segundo. Kinabukasan, habang pinapalitan niya ang kumot, nakita niyang nakatitig sa kanya ang pastol. Hindi tulad ng dati. May lalim. May tahimik na paglalakbay sa mata nito. Emiliano, simula nito, mahina. Po, ama? Kung hindi mo ako dinala pabalik sa plaza, baka hindi ako makapagsara ng buo. Wala po akong ginawa kundi ang magpaalala. Hindi. Ikaw ang naging pintuan. At ako, pumasok. Tumulo ang luha ni Emiliano pero pinunasan niya agad. Ayokong malungkot ka, dagdag ng pastol. Hindi po ako malungkot. Naluluha lang siguro ang kaluluwa ko. Nagkangitian sila. Marahang. Buo. Sa huling gabi ng linggong iyon, walang salita ang namagitan sa kanila. Si Emiliano ay nakaupo sa tabi ng kama, habang ang pastol ay nakahiga, nakaharap sa bintana. Ang rosaryo ay nasa kanyang kamay. Sa labas, tumila ang ulan. Ang buwan ay halos buo. At sa loob ng kwartong mababa ang liwanag, nagkaroon ng kakaibang liwanag na hindi mula sa kisam, kundi mula sa katahimikan ng 2 kaluluwang alam ang kahulugan ng dulo at ng pag-asa na lampas sa kamatayan. Ang gabi ay pumasok na parang anino, dahan-dahan, halos hindi ramdam, ngunit hindi rin maiiwasan. Sa kwartong iyon, wala nang ibang tunog kundi ang mahina at putol-putol na hina ng pastol. Ang monitor sa tabi ng kama, bagamat hindi umuugong, ay patuloy na kumikislap ng mga numerong tila paunti na ng paunti. Si Emiliano ay naroroon pa rin. Nakaupo, gising, nakatingin lang sa anyo ng pastol na tila nauupos na kandila. 2:00 ng madaling araw. Biglang gumalaw ang kamay ng pastol. Hindi ito galaw ng sakit. Isa itong pagtawag. Lumapit si Emiliano. Ama? Binuksan ng pastol ang kanyang mga mata, bahagya lang, parang sinag ng liwanag sa ilalim ng makapal na ulap. Marahan siyang ngumiti. Atin na, bulong nito. Inyong ano po? Lapit ka. Lumapit si Emiliano, inilapit ang kanyang tainga. Salamat, anang matanda, halos hindi narinig. Salamat sa pagbalik mo sa akin sa plaza. Napahinto si Emiliano. Hindi dahil sa gulat, kundi sa bigat ng tinig o sa kabuuan ng kahulugan nito. Ang mga salitang iyon, bagamat simpleng binigkas, ay tila piniga mula sa pinakaubod ng kaluluwa ng pastol. Isang lihim na isinuko. Isang pamamaalam na sadyang idinaan sa bulong. Hindi siya sumagot agad. Ang mga salita ay hindi hinog para sa tugon. Kailangan muna niyang ipikit ang mga mata, damhin ito. Ang T-Plaza na yon ay hindi na lamang isang espasyo. Hindi na ito basta lugar. Sa gabing iyon, ang salitang iyon ay naging altar, naging pangako, naging pagbalik sa pinagmulan. Tayo po ang dapat magpasalamat, bulong ni Emiliano. Dahil pinili niyong bumalik. Tahimik muli ang silid. Tila nahulog sa isang uri ng oras na hindi sinusukat ng relo. Hindi na mahalaga ang mga segundo. Ang mahalaga ay ang tibok ng puso, ang hininga, ang presensya. Binuksan muli ng pastol ang kanyang mga mata. Tumingin sa kisem. Ngunit hindi ito tingin ng pagod. Ito'y tingin ng isang taong handa. Parang may kausap na hindi nakikita. Gusto kong maalala nila, sabi niya, hindi ang katawan kong lumayo kundi ang paglapit ko kahit hirap na. Tumango si Emiliano. May iwan po yon sa kanila. Hindi ako nangaral sa huling araw. Pero naniniwala akong yung presensya natin, sapat na yon. Hindi lahat kailangang sabihin. Baka nga po mas malalim kung hindi binigkas.
Nagtagpo ang kanilang tingin. At sa gitna ng katahimikan, may mga luha sa mata ni Emiliano, hindi lang lungkot, kundi pag-unawa. Sa wakas, nakita niya ang kabuuan ng misyon ng pastol. Hindi ito tungkol sa mga libro, sa mga tagumpay, o sa palakpakan. Ito'y tungkol sa pagpili ng tama kahit walang nakatingin. Emiliano, tawag muli ng pastol. Po. Sa lahat ng pinili ko sa buhay, ang pagpayag kong bantayan mo ako sa huling yugto, yon ang isa sa pinakatama. Napakapit si Emiliano sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung paano dadalhin ang ganong bigat ng tiwala. Pero hindi siya umurong. Hindi siya umiwas. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako eh. Hindi laging karapat-dapat ang pinipili ng Diyos. Minsan, basta bukas ka, sapat na. Muli ay lumalim ang gabi. Ang ilaw ng lampara sa silid ay naging lalong dilaw, parang kandilang nauupos. Si Emiliano ay nanatili sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng pastol. Sa labas, maririnig ang ihip ng hangin sa mga dahon. Sa isang sandali, naramdaman niyang humigpit ang hawak ng matanda. Kung sakaling may magtanong, isimula ng pastol. Po. Sasabihin mong salamat. Yun lang po. Yun lang. Dahil ang lahat ng gusto kong sabihin nasabi ko na sa mga mata, sa mga paghawak ng kamay, sa pagharap sa plaza. Maiintindihan po nila. Hindi lahat. Pero sapat na ang makakaunawa. Sa labas ng silid, ilang madre ang nagdarasal. May isa pang nurse na tila gustong pumasok pero pinigilan ni Emiliano. Sandali lang, sabi niya. Nag-uusap pa kami. Pagbalik niya sa tabi ng kama, nakita niyang nakapikit na ang pastol. Pero humihina pa. Mahina. Mabagal. Tuloy-tuloy. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ipinikit ang kanyang mga mata. Ibinulong ang sariling panalangin. Hindi siya humiling ng milagro. Hindi siya nagdasal ng mahaba. Ang sinabi lang niya, salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagkatao. Salamat sa liwanag sa gitna ng gabi. Ilang minuto ang lumipas. Isang tunog ng malalim na paghinga. Pagkatapos katahimikan. Ang monitor ay patuloy na kumikislap. Ngunit si Emiliano, kahit hindi pa bumababa ang linya sa screen, alam na niya. Tapos na. Tapos na ang paglalakbay ng pastol. Tumayo siya, inayos ang kumot, isinarang maayos ang balabal. Hinaplos ang noo ng matanda. At sa huling sandali, ibinulong niya ang nararapat. Dinala niyo kami sa plaza. At dinala ko kayo pabalik. Sa labas, isang kampanilya ang tumunog. Isa lang. Parang paalala, hindi alarma. Ang unang sinag ng araw ay dumaan sa gilid ng kurtina. Parang nyapos ang silid. Parang may bisitang dumaan at nagpaalam na. At si Emiliano, na walang seremonyang ginampanan, ay lumabas ng silid, dinala ang kahon ng rosaryo, at tahimik na pumasok sa chapel ng ospital. Hindi siya nagpakilala. Hindi siya nagsalita. Pero ang mga mata ng mga madre, ng mga nurse, ng mga doktor, lahat sila'y alam na siya ang huling nakausap. Siya ang huling nakarinig. At walang sinuman ang nagtanong kung ano ang sinabi ng pastol. Dahil kahit hindi nila alam ang eksaktong salita, narinig nila sa katahimikan. Walang alarma. Walang hiyawan. Walang mga yabag ng doktor na nagmamadaling pumasok. Nang pumanaw ang pastol, tahimik lang ang buong ospital, na para bang ang mga dingding mismo ay huminga ng malalim at huminto. Sa kwartong iyon, walang ipinagbago sa ilaw. Walang nagbukas ng bagong makina. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may nabago. Ang presensya na dati naroroon, mararamdaman sa bawat kislot ng hangin, ay tila unti-unting umatras, dahan-dahan, walang ingay. Si Emiliano, matapos ipikit ang mata ng pastol at ayusin ang katawan nito, ay naupo sa tabi. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagsalita. Ang pagpanaw ay hindi na bago sa kanya, ngunit ito ay ibang-iba. Tumayo siya matapos ang ilang minuto. Lumabas ng silid, marahang isinara ang pinto, at huminga ng malalim. Ang koridor ay tahimik pa rin. Isang madre ang napatingin sa kanya. Hindi na kailangang magsalita. Tumingin lang ito kay Emiliano, sa kamarahang yumuko. Nagsimula na ang pagkalat, hindi ng balita, kundi ng pakiramdam. Isang alon ng panibagong uri ng katahimikan. Sa loob ng 2 oras, ilang kasambahay at staff ng ospital ang nagtanong. Siya na ba? At sa bawat tanong, isang tango lang ang sagot.
Hindi sinamahan ng drama. Walang luha sa harap ng kamera. Walang misa agad. Walang ulat mula sa media. Pero ang katahimikan ay nagsimulang magkaroon ng bigat. Ang mga madre ay nagtipon sa chapel. Walang sermon, walang tagapagsalita. Isa-isang naupo, nagdasal, nagrosaryo. Hindi nila kailangang ipaalam kung bakit. Alam na. Ang mga gwardya sa labas ng ospital, karaniwang alerto at estrikto, ay tila nawalan ng lakas. Isa sa kanila ay tinanggal ang sombrero at ibinulsa ang kanyang radyo. Walang sinabihan. Pero ginawa niya ito na parang natural na kilos ng paggalang. Sa loob ng Vatikano, sa pagitan ng mga opisina at archive, isang sekretaryo ang nakatanggap ng tahimik na mensahe. Isang piraso ng papel, ipinasok sa envelope, iniabot ng madre na hindi nagsalita. Binuksan ito. 3 salita lang. Tapos na siya. Ang sekretaryo, dati bihasa sa protocol at emergency response, ay nanatiling nakatitig sa papel ng ilang minuto. Hindi niya agad dinala sa kardinal. Hindi siya tumawag sa conference room. Tumayo siya, at sa halip, lumakad papunta sa silid na may bintanang tanaw ang liwasan. Binuksan niya ang bintana. Pinakiramdaman ang hangin. Habang papalapit ang umaga, ang balita ay hindi pa rin opisyal. Ngunit sa mga pasilyo ng simbahan, sa ilalim ng mga fresko, sa likod ng mga pinto ng archive, nararamdaman na ito. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa kakaibang uri ng katahimikan. Isang arsobispo ang pumasok sa chapel at nanatiling nakaluhod ng 30 minuto. Wala siyang sinabing anuman. Sa kanyang paglabas, may isang madre ang lumapit. "Alam niyo na po," tanong niya. Tumango ang arsobispo. "Alam ko na sa hangin." Hindi nagtagal, may bumubulong na. Hindi ito mga balita sa dyaryo. Hindi ito mga headline. Sa halip, mga pabulong na kwento. May sinabi raw siya bago pumanaw. Kanino? Kaninong tenga ang pinili niya? Yung nurse. Yung hindi natin alam ang buong pangalan. Anong sinabi? Hindi tiyak ng iba. Ang iba'y inaangkin, inaayos, binabago. Pero isang bersyon ang nanatiling buhay, "Salamat sa pagbalik mo sa akin sa plaza." Para sa mga hindi nakakaunawa, tila wala lang iyon. Isang simpleng pasasalamat. Isang huling alaala. Pero para sa mga nakasaksi sa kanyang huling mga taon, sa kanyang mga sermon, sa kanyang tahimik na misyon, ang plaza ay higit pa sa lugar. Ito ay simbolo. Ito ang puso ng kanyang mensahe, lumapit sa tao, bumaba mula sa pedestal, pumasok sa putikan, sa palengke, sa pusikit. At ang pagkakabanggit niya nito sa huling hininga, iyon ay hindi basta alaala. Isa itong huling turo. Isang propesya. Isang monsenyor nang tanungin kung anong epekto ng pagpanaw ng pastol ay tumugon. Para siyang apoy na hindi sumabog. Pumanaw siya nang hindi sumisigaw. Pero ang usok niya ay umabot sa bubungan ng mundo. Ang ilang kardinal ay nagkita-kita, hindi sa opisyal na pulong, kundi sa isang silid kape sa likod ng basilika. Doon, sa unang pagkakataon, may nagsalita. Hindi ako makapaniwala. Akala ko may mga linggo pa. At ang sinabi niya, sino raw ang kasama niya? Hindi mataas na opisyal. Hindi tagapagsalita. Hindi rin obispo. Isang nurse. Isang tahimik na nurse. Samantala, si Emiliano ay nanatiling hindi nagsasalita. Sa kabila ng dami ng tanong, pag-uusap, at mga paanyaya ng mga opisyal na gustong malaman ang buong detalye, wala siyang sinabi. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa panata. Sa isang private na misa, siya'y inimbitahan sa harapan. Tumanggi siya. Umupo sa pinakalikod. Tumutok sa kandila sa altar. May lumapit sa kanyang madre. Kung hindi mo ilalahad, baka mawala ang mensahe. Ngumiti siya. Kung totoo ang mensahe, hindi ito mawawala. Hindi ito kailangang isigaw. At sa totoo, hindi nga ito nawala. Isang linggo matapos ang kanyang pagpanaw, sa maraming bahagi ng mundo, may mga taong hindi direktang konektado sa simbahan ang nag-post. Minsan, sapat na ang bumalik sa plaza. Ang mga salitang iyon ay hindi alam ng lahat kung saan galing. Ngunit sa puso ng mga taong nakaramdam, ito'y nag-iwan ng marka. Sa chapel ng ospital, isang maliit na altar ang inilaan. Walang pangalan. Walang rebulto. Tanging isang upuang kahoy, isang rosaryo, at isang florera ng puting liryo.
Walang nagtuturo kung ano ang ibig sabihin ng altar na yon. Pero araw-araw, may mga nagtitigil sa harap nito. Minsan, isang gwardya. Minsan, isang janitor. Minsan, si Emiliano. At sa bawat pag-upo nila, ang katahimikan ay muling humihigpit, hindi bilang bigat, kundi bilang yakap. Ang katahimikan ay naging mensahe. Hindi dahil wala nang sasabihin, kundi dahil ang lahat ay nasabi na. Sa mata ni Emiliano, ang buong mundo ay parang naging simbahan. At sa gitna ng mundo, ang upuang iniwan ng pastol ay hindi bakante, sapagkat napuno ito ng alaala, ng pananampalataya, ng liwanag. Sa mga araw kasunod ng pagpanaw ng pastol, naging abala ang buong institusyon sa paghahanda ng opisyal na seremonya ng pamamaalam. May mga papel na kailangang pirmahan, mga protokol na kailangang sundin, mga bisitang kailangang asikasuhin. Ngunit sa ospital, sa mga pasilyo kung saan ang pastol ay huling huminga, ibang klaseng kilos ang naroon. Tahimik pero mabigat. Ang mga nurse, tagalinis, madre, at tagaluto ay may sari-sariling paraan ng pagdadalamhati. Hindi sa anyo ng dasal sa altar o ng mga luhang tumutulo habang nagrosaryo, kundi sa mga simpleng kilos, pagbura ng pangalan sa whiteboard, pagligpit ng kama, pagbukas ng bintana ng silid upang makapasok ang liwanag. Isang linggo pagkatapos ng pagpanaw, may dumating na liham kay Emiliano. Walang opisyal na header. Wala ring pirma sa labas. Isang simpleng sobre lang na iniwan sa kanyang locker. Binuksan niya. Isang tanong lang ang nakasulat. Maaari mo bang ibahagi sa amin kung anong narinig mo? Hindi siya agad sumagot. Ilang araw niyang binalikan ang sulat, minsan, iniipit sa pagitan ng mga gamit, minsan, inilalagay sa bulsa at muling binubuksan sa chapel. Hanggang sa isang hapon, pinuntahan siya ng madre na kilala sa ospital, si Sister Teresa. Emiliano, sabi nito, hindi ko sinulatan yon. Pero alam ko kung sino. Isa sa mga kardinal ang nagnanais marinig mismo mula sa iyo. Bakit ako? Dahil ikaw ang huling kasama. Umiling siya. Hindi ko po alam kung dapat. Hindi ka pinipilit. Pero minsan, may mga alaala na kailangang ihandog, hindi itago. Kinabukasan, sa isang silid malapit sa maliit na library ng ospital, inanyayahan si Emiliano para sa isang pag-uusap. Hindi ito formal. Walang kamera. Isang mesa lang, may tsaa, at 4 na taong naroon, 2 madre, isang paring tagapag-ingat ng archive, at isang sekretaryo mula sa Santa Sede. Tahimik siyang pumasok. Umupo. Hindi ito interogasyon, Emiliano, bungad ng pari. Hindi rin ito dokumento. Gusto lang naming marinig kung handa ka. Tiningnan niya sila. Isang malalim na hinga. At nagsimula siya. Ilang oras bago siya pumanaw, tinawag niya ako. Maikli lang ang sinabi niya. Pero sapat na para maunawaan ko ang lahat. Anong sinabi niya? Tanong ng sekretaryo, mahina ang boses. Sinabi niya, salamat sa pagbalik mo sa akin sa plaza. Napatingin ang isa sa mga madre. Hindi siya nagsalita, pero halatang apektado. Ang isa pang madre ay nagsimulang magsulat. Bakit mo sa tingin sinabi yon? Hindi agad sumagot si Emiliano. Tumingin siya sa tasa ng tsaa, saka muling tumingin sa kanila. Dahil para sa kanya, ang plaza ay hindi lang lugar. Ito ang naging saksi sa lahat. Sa simula, sa gitna, at sa huli. At noong mahina na siya, binalik ko siya roon. Sa harap ng mga tao. Hindi niya kailangang magsalita. Pero nakita siya. At ang mensahe niya ay doon nanahan. Isang pagsasara ng bilog, wika ng madre. Isang pagbabalik sa puso ng misyon, dagdag ng pari. Mula noon, hindi na tinanong si Emiliano ng muli. Ngunit ang sinabi niya ay umikot. Hindi sa anyo ng memo o liham, kundi sa mga kwentuhan sa kusina ng mga madre, sa dulo ng misa sa chapel, sa mga biglaang bulong sa hallway. Alam mo ba? Sabi niya raw plaza. Minsan, ang huli mong salita ang buod ng lahat. Ang ibig sabihin nun, hindi siya umalis na may takot. Umalis siyang may layunin. At sa mga ordinaryong tao ng ospital, ang epekto nito ay kakaiba. Ang tagalinis na si Arturo, na bihirang magsalita, ay dumaan minsang gabi sa chapel, lumuhod, at nang bumangon ay iniwan sa altar ang kanyang badge. Sa papel na nakasabit sa krus, may sulat. Hindi na ako invisible.
Ang kusinera na si Nena, na ilang taon nang nagluluto sa ospital, ay nagbitbit ng tinapay at kape at iniwan ito sa upuan kung saan dati nakaupo ang pastol sa veranda. Nang tanungin kung bakit, sabi niya lang, baka bumisita ulit. Kahit sa alaala lang. Isang gabi, si Emiliano ay nakaupo sa dating silid ng pastol. Wala ng kama, wala ng kagamitan. Isang mesa na lang at isang upuan. Nagsindi siya ng kandila. Walang intensyon kundi ang manatili roon ng tahimik. Ngunit sa hindi inaasahan, may pumasok na madre. Pwede ba akong sumama? Tumango si Emiliano. 1, 2, 3 hanggang sa 11 silang naroon. Walang leader. Walang plano. Tahimik lang silang nakaupo, minsan nakapikit, minsan nakatingin sa apoy ng kandila. At doon, sa mismong lugar ng pagpanaw, nabuhay ang pinakasimpleng uri ng pagsamba, ang pakikinig sa katahimikan. Kinabukasan, may nadiskubring papel sa ilalim ng altar sa chapel. Walang pirma. Isang linya lang. Minsan, ang pinakamatinding mensahe ay ibinubulong sa tenga ng tahimik. Walang umako. Pero lahat ay ngumiti. Alam nila kung kanino galing. Ang buong ospital ay tila unti-unting nagbago. Hindi sa sistema, kundi sa damdamin. Ang bawat pasyente ay tila mas malapit. Ang bawat kilos ng paglilingkod ay tila mas banal. Ang bawat hakbang sa pasilyo ay tila may etyo ng isang paalala, na ang tunay na kabanalan ay hindi laging nasa entablado, kadalasan, nasa likod ng kurtina. At si Emiliano, bumalik sa kanyang mga gawain. Hindi siya ginawang direktor. Hindi siya binigyan ng parangal. Ngunit tuwing may bagong nurse na tinuturuan, may isa palaging nagsasabi. Yan si Emiliano. Yan ang huling nakausap. At ang mga bago, kapag nagtatanong kung anong sinabi, sinasagot lang nila. Isang salita. Pero sapat para sa mundo. Ang araw ng seremonyang pampubliko ay dumating. Sa harap ng basilika, libo-libo ang nagtipon. Mga bandila, kampana, awitan. Ang mundo ay nagbantay. Lahat ay nakatingin sa entablado kung saan ihahatid ang katawan ng pastol sa kanyang huling hantungan. May mga kamera, ulat mula sa media, at mahahabang talumpati. Bawat salita ay pinag-isipan, bawat kilos ay koreografado. Ngunit sa likod ng entablado, sa mga likurang pasilyo ng ospital at simbahan, may tahimik na seremonya ring isinasagawa. Wala itong mikropono. Wala itong kamera. Ngunit ito ang tunay na altar kung saan ang espiritual na pamana ay pinapasa. Si Monsignor Javier, isang matandang pari na kilala sa kanyang mga tahimik na journal, ay sumulat ng ilang linya sa kanyang diary. Ang huling salita ng pastol ay hindi sermon. Isa itong pasasalamat. At ang pasasalamat ay ang pinakamatapat na anyo ng pag-ibig. Sa kanyang pagsusulat, tumulo ang isang patak ng luha sa papel. Sa infirmary ng ospital, kung saan madalas magpahinga ang mga nurse, may namumuong tahimik na pagtitipon. Si Emiliano, bagamat ayaw mapansin, ay naupo sa isang sulok. Katabi niya si Marta, isang nurse na minsang tumulong magbuhat ng wheelchair ng pastol noong araw ng plaza. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng pagbalik sa plaza? Tanong ni Marta. Hindi lang ito literal, sagot ni Emiliano. Para sa kanya, ang plaza ang puso ng misyon. Doon siya nakikipagtagpo sa tao. Doon siya nakikinig. Hindi lang nangangaral. Nakikinig. Parang ganito, tanong ni Marta, ang pakikinig natin sa kanya, kahit wala na siya. Tumango si Emiliano. At ang pakikinig natin sa isa't isa. Sa isang kwarto sa likod ng basilika, isang lumang nurse na si Tita Loring, na ilang dekada nang naglilingkod sa simbahan, ay naglabas ng kahon. Sa loob nito ay mga retrato, notes, at lumang rosaryo. Alam niyo bang minsan, dumaan siya dito di nakasuot ng puting sutana, kwento niya sa mga batang nurse. Pumunta lang para kamustahin ang mga may lagnat. Hindi siya nagpakilala. Pero alam ng mga mata namin kung sino siya. Ano pong sinabi niya noon? Tanong ng isa. Wala. Tinapay lang ang iniabot. Isang sulyap. At isang ngiti. Habang ang liturhiya ay isinasagawa sa plaza, habang ang mga dignitaryo ay nagsasalita ng mga piling salita, ang mga tagalinis sa ospital ay nagligpit ng lumang upuan ng pastol. Isang simpleng kahoy na may gasgas sa gilid. Sa halip na itapon, inilagay ito sa chapel, sa pinakahuling hilera. Walang sign, walang label. Ngunit pagdating ng gabi, may nakaupo na agad.
Isang batang madre na tahimik na nagdarasal. Ang simbahan ay puno ng mga taong naghahanap ng mensahe. Ngunit sa mga hindi naghahanap, sa mga hindi inaasahan, ang mensahe ay dumadapo na parang hamog, tahimik, malamig at tunay. Sa pasilyo ng arkibaryo, may binuklat na lumang aklat ang isang archivist. Isang sulat kamay ng pastol ang naroon. Nakasaad. Ang presensya ay higit sa pangaral. Kung wala ka sa tabi ng naghihirap, kahit gaano ka katalino, wala ka pa ring saysay. Itinupi ng archivist ang pahina. Hindi niya kinuha. Hindi niya kinopya. Ngunit hindi niya rin kinalimutan. Sa kabila ng lahat ng engrandeng pahayag, isang tanong ang mas madalas pag-usapan sa kusina ng ospital. Anong klaseng tao ang pipili ng nurse para pagbilinan ng huling salita? At mula sa tanong na yon, tumubo ang maraming sagot, hindi sa salita, kundi sa kilos. Si Ben, ang dating janitor, ay biglang nagboluntaryo tuwing linggo upang ayusin ang chapel. Si Ana, isang batang nurse, ay nagsimulang manatili tuwing gabi kahit tapos na ang duty, para lang magdasal sa lumang upuan. Si Emiliano, mas lalo siyang nanahimik. Ngunit sa bawat paglapit ng mga kasamahan, isang piraso ng alaala ang naipapasa, minsan sa anyo ng kwento, minsan sa anyo ng katahimikan lang. Isang araw, tinawag siya ni Monsignor Javier. Emiliano, nais kong isama sa huling tala ko ang sinabi mo tungkol sa plaza. Pwede ba? Tumango si Emiliano. Kung makatutulong. Pero wala akong gustong maparangalan. Hindi ito tungkol sa parangal. Ito'y tungkol sa pagpapatuloy. At isinulat ng Monsignor. Ang simbahan ay hindi lang estruktura. Ang simbahan ay si Emiliano, si Marta, si Tita Loring. Ang simbahan ay ang mga naglilinis, ang mga nag-aalaga, ang mga hindi kilala pero nagsisilbi. Dumating ang gabi ng huling gabi ng lamay. Sa opisyal na tala, ang simbahan ay nagsara ng ilaw 10:00. Ngunit sa ospital, sa likod na chapel, may ilaw pa rin. Si Emiliano ay naroon, tahimik, nag-aayos ng mga upuan. Lumapit si Marta, si Tita Loring, ilang madre, at ilang gwardya. Walang usapan. Walang plano. Isa-isang naupo. At sa gitna ng simpleng bilog ng mga upuan, walang misa. Walang kanta. Ngunit isa lang ang naroroon, presensya. Walang agenda ang gabi. Wala ring pagsasara. Nang tumila ang ulan, isa-isang tumayo ang mga naroon. Nagyakapan. Tumango. At lumakad palabas. Si Emiliano ang naiwan sa huli. Nang isarado niya ang pintuan ng chapel, marahang bulong ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mensahe ay hindi naiwan sa pulpito. Nasa akin ito. Nasa amin. At nang humakbang siya palabas sa pasilyo, walang aninong bumati sa kanya, walang liwanag ng langit. Ngunit ang kanyang bawat hakbang ay tila may bigat na bago, hindi bilang pasanin, kundi bilang alay. Lumipas ang mga araw, at ang plaza ay muling napuno ng liwanag. Hindi na ito ang liwanag ng kamera o spotlight, kundi ng kandilang iniwan ng mga bisita, ng mga bulaklak na dahan-dahang nilalagay sa paanan ng estatwa, ng mga sulyap ng pananabik, pananampalataya, at pagdadalamhati. Si Emiliano, isang umagang may malamig na simoy ng hangin, ay naglakad papasok sa plaza. Hindi bilang nurse. Hindi bilang saksi. Kundi bilang isa sa marami. Nakasuot siya ng simpleng jacket, may bitbit na maliit na supot ng tinapay. Walang kasama. Walang anunsyo. Huminto siya sa gitna ng plaza. Maraming tao. Mga dayuhan. Mga madre. Mga batang tumatakbo. Lahat may kanya-kanyang dahilan para naroon. Pero si Emiliano, isa lang ang pakay, makinig. Ang plaza sa araw na yon ay tila humihinga. May ritmong tahimik, may daloy na hindi na kailangan ng musika. Hindi ito katahimikang malamig, ito ay uri ng katahimikan na may kinakausap. Hindi ang tainga, kundi ang loob. Umupo si Emiliano sa bangkong kahoy malapit sa fountain. Tinignan niya ang tubig, ang paggalaw nito, ang liwanag ng araw na sumasalamin sa ibabaw. At sa bawat patak na bumabalik sa paligid ng batong bilog, naalala niya ang huling araw ng pastol. Naalala niya ang pagkakahawak nito sa rosaryo. Naalala niya ang tinig na halos wala na, ngunit buo ang layunin. Naalala niya ang salitang plaza at kung paano ito binigkas hindi bilang lugar, kundi bilang direksyon ng puso. Sa kaliwa niya, isang batang babae ang humiwalay sa ina at naupo sa kabilang dulo ng bangko.
May hawak itong papel, tila liham. Tahimik lang ito. Maya-maya, tumingin ito kay Emiliano. "Kuya, bakit ka nandito?" Ngumiti si Emiliano. "Para makinig." Sa tubig. Sa lahat. Sa hangin. Sa katahimikan. Tahimik na tumango ang bata. Nagpadala ako ng sulat sa langit. Para kay Papa. Namatay na siya. Sabi ni Mama, baka nabasa ng Diyos. Naniniwala akong nabasa yon, sagot ni Emiliano. Umiti ang bata. Tumayo at tumakbo pabalik sa ina. Tumayo rin si Emiliano. Naglakad papalapit sa gitna ng plaza. Doon, may altar na pansamantalang itinayo. Sa gitna nito, isang larawan ng pastol na papalibutan ng kandila at puting bulaklak. Hindi siya lumapit para hipuin. Hindi siya lumapit para magdasal ng harap-harapan. Sa halip, huminto siya sa layo, sapat para makita, sapat para hindi maging sentro. Nakita ka na nila. Mararamdaman ka pa rin nila, bulong niya sa sarili. Sa gilid ng altar, may libro ng mga alaala. Bawat tao ay pinapayagang magsulat. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang anyo ng pagdalo. Lumapit siya. Humawak sa panulat. At isinulat. Hindi ko sinabi sa kanila. Pero narinig nila. Dahil ikaw ay naging presensya. Naglakad siya palayo sa altar. Sa kanyang paglalakad, marami ang bumabati. Hindi dahil kilala siya. Kundi dahil ang tingin sa kanyang mata ay tila may kaalaman na hindi nakasulat. May isang mongha na tumango lang. May isang gwardya na tumapik sa kanyang balikat. May isang matandang lalaki na lumapit at sinabing, "Nandoon ka, di ba?" Ngumiti lang si Emiliano. Nandoon tayong lahat. Pagbalik niya sa gilid ng plaza, naupo siya sa isang sulok kung saan may kaunting anino. Doon niya inilabas ang kanyang tinapay. Habang kumakain, pinanood niya ang mga dumadaan. Isang ina na hawak ang anak sa dibdib. Isang binatang nakapikit habang nakaupo. Isang madre na lumalakad ng mabagal, bitbit ang rosaryo. At sa likod ng bawat kilos na iyon, naramdaman niya ang mensaheng sinimula ng pastol, hindi sa entablado, kundi sa plaza. Hindi sa huling sermon, kundi sa huling tingin. Sa kanyang bulsa, may isang piraso ng papel na ilang araw na niyang bitbit. Isinulat niya ito sa hating gabi, matapos niyang marinig ang sarili niyang puso. Binasa niya ito muli. Sa panahong lahat ay nagsasalita, pinili mong manahimik. At sa katahimikang iyon, narinig ka naming lahat. Ang iyong pagkatao ay hindi na sayo. Ito ay sa amin. Sa bawat batang nawalan ng magulang. Sa bawat manggagamot na napagod. Sa bawat gwardyang gabi-gabing naglalakad. Sa bawat nurse na pilit mumiti. Ang iyong alaala ay hindi alaala lang. Ito ay paalala. Sa oras na yon, tumunog ang mga kampana. Hindi ito orasyon. Hindi ito misa. Isa lang itong paalala na ang oras ay gumagalaw. Na kahit ang liwanag ng plaza ay magbabago. At tulad ng lahat ng bagay, ang alaala man ay kailangang isabuhay, hindi lang tandaan. Tumayo si Emiliano. Naglakad palayo sa gitna. Habang naglalakad, ramdam niya na hindi siya mag-isa. Hindi dahil may kasama. Kundi dahil ang bawat hakbang niya ay tinatapatan ng etyo, hindi ng yapak, kundi ng misyon. Sa paglabas niya sa plaza, isang batang lalaki ang nagtanong. "Tito, kayo po ba yung naroon nung huling gabi niya?" Ngumiti si Emiliano. Hindi mahalaga kung sino ang naroon. Bakit po? Ang mahalaga, tayong lahat ay may bahagi. Hindi sa gabi, kundi sa araw-araw. At sa ngiting iyon, lumakad siya patungo sa kanto. Sa gabi ring iyon, bumalik siya sa kanyang maliit na silid. Sa mesa, may lumang rosaryo, ang ibinigay sa kanya ng pastol, buo pa rin, bagamat may gasgas sa krus. Pinagmasdan niya ito. Hindi bilang relihiyosong gamit, kundi bilang paalala. At habang iniilawan lang ng isang maliit na lampara, nagsulat siya sa kanyang kwaderno, hindi bilang nurse, hindi bilang saksi, kundi bilang isa pang kaluluwa na natuto makinig. Ang plaza ay hindi lugar. Ito ay kalooban. Isang loob na handang makinig, tumanggap, magsilbi. Sa dulo ng lahat, ang tunay na pastol ay yung nagturo sa akin na maging tao. Noong madaling araw, bumangon siya. Walang plano. Lumabas siya. Naglakad papunta sa ospital. Sa hallway, walang tao. Sa lumang chapel sa likod, binuksan niya ang pinto.
Tahimik. Walang ilaw. Umupo siya sa pinakahuling bangko. At sa katahimikan, sa gitna ng kawalan, sa pagitan ng alaala at liwanag, ay narinig niya muli ang huling tinig, hindi ng boses, kundi ng buhay. Salamat. At sa katahimikang iyon, nagsimula ang panibagong araw. Kung nakarating ka hanggang dulo, ay type ang salitang presensya sa comments para malaman naming andito ka pa. Mag-subscribe sa channel, magkomento, at i-share ang video na ito sa mga kamag-anak at kaibigan.